Nagsisimula ang kwento sa lungsod ng Shanghai, sa isang tahimik na silid, isang babaeng may bughaw-berdeng buhok, si Zhang Wangchen, ay nagpapasuso sa kanyang bagong silang na anak. Sinasabi niya sa kanyang sanggol, Chen Chen, kung gaano siya kaswerte na kumain at matulog lang, nakangiting sinasabing kahit nawawalan siya ng tulog dahil sa kanya, sulit naman kung lumaki siyang malusog. Hindi niya alam, ang sanggol ay hindi ordinaryo. Siya ay muling nagkatawang tao at may kamalayan ng kanyang dating buhay. Habang siya ay nagpapasuso, napapansin niya na ang kanyang utak ay hindi pa ganap na nabubuo, ngunit siya ay may kamalayan. Isang bughaw, parang larong status screen ang lumilitaw, na nagpapakilala sa kanya bilang Lin Zichen, 33 araw gulang, na may biological level na ordinary tier 1. Napagtanto niya na mayroon siyang espesyal na cheat ability. Sa 3 buwang gulang, si Lin Zichen ay nasa kanyang crib habang pinapanood siya ng kanyang mga magulang, sina Zhang Wangchen at Lin Yansheng. Sinabi ng kanyang ama kung gaano kagaling sa pisikal ang sanggol. Hinuhulaan na siya ay magiging isang makapangyarihang genfuser, o kahit man lang isang cyborg. Habang sila ay nag-uusap, si Lin Zichen ay sumisipa. Isang system notification ang nag-aanunsyo na siya ay nakasipa ng 10,000 beses, na nagbibigay sa kanya ng biological attribute na use and advance. Ang skill na ito ay nagpapahintulot sa anumang bahagi ng kanyang katawan na kanyang sanayin na lumakas ng walang hanggan, sa loob ng carbon-based limits. Nararamdaman niya ang kanyang lakas na lumalaki at nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ama sa genfusers at cyborgs. Nag-iisip ng mga superhero. Sa 4 na buwang gulang, natutunan ni Lin Zichen na umupo at gumapang, upang maiwasan na takutin ang kanyang mga magulang sa kanyang hindi natural na mabilis na pagunlad. Nagsasanay lamang siya sa gabi. Sa bawat paggapang niya, ginagantimpalaan siya ng kanyang system ng mga puntos. Pagkalipas ng 1 buwan, sa 5 buwang gulang, nakabisado na niya ang paglalakad. Sa 6 na buwan, kaya na niyang umupo at gumapang sa harap ng kanyang mga magulang nang hindi ito mukhang kakaiba. Habang nanunood ng telebisyon, isang news report tungkol sa mga aberrant beast ang nagpapakita ng mga genfusers at cyborgs na nagsasama-sama upang labanan sila. Sa unang pagkakataon, nauunawaan ni Lin Zichen na ang mundong ito ay ibang-iba sa kanyang dating mundo. Nalaman niya na ang Earth na ito ay nag-mutate, na nagdulot ng mga nakakatakot na nilalang na tinatawag na aberrant beasts. Upang labanan sila, ang sangkatauhan ay bumuo ng 2 landas. Ang una ay mechanical ascension, kung saan binabago ng mga tao ang kanilang mga katawan gamit ang teknolohiya upang maging makapangyarihang cyborgs. Ang pangalawa ay gene modification, kung saan pinagsasama ng mga tao ang kanilang mga genes sa mga aberrant beast, na nagiging genfusers upang labanan ang mga halimaw gamit ang kanilang sariling kapangyarihan. Napagtanto ang mga panganib, nagpasya ang muling nagkatawang tao na si Lin Zichen na gamitin ang kanyang system upang lumaki ng ligtas, palawakin ang kanyang mga kakayahan habang nagtatago, at mabuhay sa mapanganib na mundong ito. Isang araw, tumunog ang doorbell. Binuksan ito ni Zhang Wangxian sa isang babae na nakasuot ng asul na damit, si Xu Meng, ang kanilang bagong kapitbahay. Ipinakilala ni Xu Meng ang kanyang pamilya, ang kanyang asawang si Shen Jianya at ang kanilang batang anak na babae na si Shen Qingon, na mahigpit na nakakapit sa isang manika. Tinitingnan ni Lin Zichen ang maliit na batang babae na may kulay ube na buhok. Kinikilala niya si Shen Qingon bilang kanyang unang kaibigan sa bagong mundong ito, na nararamdaman na ang kanilang mga kapalaran ay isang araw ay magiging mahigpit na magkaugnay. Lumipas ang panahon, at inilaan ni Lin Zichen ang kanyang sarili sa pagsasanay. Sa 7 buwan, salamat sa kanyang use and advanced skill, nakabisado na niya ang pagtakbo, pagtalon, at pangunahing wika sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanyang sarili, na kumikita ng mga stat point para sa bawat aktibidad. Sa 8 buwan, ang kanyang pagsasanay ay umunlad sa paggawa ng sit-ups at push-ups sa kanyang crib. Nag-iingat siya na magsanay lamang kapag wala ang kanyang mga magulang, ngunit isang araw, ang kanyang ina, si Zhang Wangxian, ay naglakad sa balkonahe at nagulat nang makita ang kanyang 8 buwang gulang na anak na gumagawa ng sit-ups. Kinusat niya ang kanyang mga mata sa hindi paniniwala. Gayunpaman, bilang isang web novel author, ipinagwalang bahala niya ito bilang isang stress-induced hallucination. Agad na nagkunwaring tulog si Lin Zichen, humihinga ng maluwag at nagtatanda na maging mas maingat. Pagkalipas ng ilang araw,
Habang pinapaliguan siya, gumawa si Zhang Wangxian ng isa pang nakakagulat na pagtuklas. Sumigaw siya sa kanyang asawa, si Lin Yansheng, nang sumugod siya. Itinuro niya na ang kanilang 8 buwang gulang na anak ay may defined abs. Natigilan si Lin Yansheng. Tuwang-tuwa niyang iminungkahi na ang kanilang anak ay maaaring isang 1 in a million prodigy na may maliwanag na kinabukasan bilang isang gene fuser o cyborg. Naririnig ang genius narrative na ito. Nakahinga ng maluwag si Lin Zichen na ligtas ang kanyang sikreto. Napagtanto kung gaano siya kaswerte na magkaroon ng 2 web novel authors bilang mga magulang. Ipinapahiwatig ni Lin Zichen na sa mutated Earth na ito, hindi lamang siya ang genius. Siya at ang kanyang ina ay nanunood ng isang news report tungkol sa isang 2 taong gulang mula sa isang martial arts family na kayang magbuhat ng 20 kilos na dumbbell gamit ang isang kamay. Hinayla ni Zhang Wangxian ang kanyang anak papalapit, buong pagmamalaking sinasabi na ang kanyang Chen Xian ay kasing galing din. Naantig si Lin Zichen sa kumpiyansa ng kanyang ina at nagtataka kung kaya rin niyang magbuhat ng 20 kilos kapag siya ay naging 2 taong gulang. Sa oras na maging 2 taong gulang si Lin Zichen, nagbunga ang kanyang pagsasanay, napanatili niya ang isang mababang profile habang lihim na nagpapaunlad ng kanyang lakas, madaling nagbubuhat ng 20 kilos na bigat gamit ang isang kamay sa storage room. Ang kanyang session ay nag-ambala ng tawagin ng kanyang ina na narito na si Han Han, ang palayaw ni Shen Qingan, upang maglaro. Nagulat, ibinaba niya ang bigat at lumabas, binuksan niya ang pinto at nakita si Shen Qingan, na 2 taong gulang na rin, na nag-aalok sa kanya ng isang tart. Sa loob-loob ay sinabi ni Lin Zichen na dahil sa kanilang magkaibang mental ages, hindi sila naglalaro ng kumbensyonal. Habang si Han Han ay isang tipikal na toddler, ginagamit niya ang bawat sandali upang magsanay. Nakahanap siya ng isang natatanging paraan upang makipag-ugnayan sa kanya. Dahil gusto niyang dumb kit, nagsisilbi siyang perpektong custom-sized weighted vest para sa kanyang mga ehersisyo. Gayunpaman, mayroong isang paulit-ulit na problema, na ipinaalala sa kanya kapag nakaramdam siya ng mainit na pagkabasa at sumigaw na naiihi na naman si Han Han sa kanya. Lumipas ang 1 pang taon, sa edad na 3, ang lakas ni Lin Zichen ay lumago ng husto, at kaya niyang magbuhat ng 40 kilograms na bigat gamit ang isang kamay. Habang nanunood ng TV, nakakita siya ng isang report tungkol sa isang 4 na taong gulang na prodigy na nagbubuhat ng 30 kilograms na dumbbell at napansin ng may kasiyahan na mas malakas na siya. Sa kabila ng kanyang pag-unlad, ipinapakita pa rin ng kanyang system ang kanyang biological level bilang ordinary tier 1. Nagtataka siya kung ano ang kinakailangan upang maabot ang tier 2. Na may mga tanong na ito sa isip, lumabas siya ng kanyang bahay sa unang pagkakataon. Ang mundo sa labas ay isang nakamamanghang futuristic cityscape na may mga beastmen at cyborgs, na ipinapalagay niyang mga gene fusers at cyborgs na kanyang narinig, kasama ang kanyang ina at ang kanilang mga kapitbahay, sina Xu Meng at Shen Qingan. Nagtungo siya sa library. Dahil hindi siya pinapayagan ng kanyang mga magulang na gumamit ng mga electronic device, ang mga libro ang kanyang pinakamahusay na mapagkukunan ng impormasyon. Sa library, itinuro siya ng kanyang ina patungo sa seksyon ng mga bata, ngunit si Lin Zichen ay nagtungo sa mga advanced encyclopedias na may nag-aalalang Shen Qingan na sumusunod. Ang ina ay nanunood sa pagkalito, tinanong ni Xu Meng kung bakit niya gusto ang mga librong ito, at hinuha ni Zhang Wangxian na ito ay ang kanyang genius genes. Habang inaalok siya ni Shen Qingan ng mga cookies, abala si Lin Zichen sa kanyang pagbabasa. Sa pamamagitan ng mga libro, nalaman niya na ang lahat ng buhay ay nakategorya sa 6 na biological levels: ordinary, advanced, rare, epic, legendary, at mythical. Bawat isa ay nahahati sa 9 na tiers. Napagtanto niya na ang mga normal na tao tulad ng kanyang mga magulang ay nasa ibaba, ordinary tier 1, kasing hindi gaanong mahalaga ng mga ants kumpara sa mas mataas na antas ng mga nilalang. Ang kaalaman na ito ay nagpapasiklab ng apoy sa ilalim ni Lin Zichen. Dapat niyang pabilisin ang kanyang pagsasanay habang pinapanatili ang kanyang pagtatakip. Inaalerto siya ng kanyang system sa isang bagong quest. Basahin ang 100,000,000 characters upang gantimpalaan ng Celestial Root of Wisdom. Nasa sabik na sanayin ang parehong isip at katawan, tinanggap niya ito. Sa susunod na taon, hinati ni Lin Zichen ang kanyang oras sa pagitan ng pisikal na pagsasanay at masugid na pagbabasa.
Sa edad na 4, siya at si Shen Chingon ay nagsimula sa kindergarten, na magkahawak kamay kasama ang IR teacher, si Miss Zhang Mei. Nagbunga ang kanyang pagsisikap. Hindi nagtagal pagkatapos magsimula ng paaralan, nag-breakthrough siya sa Ordinary Tier 2. Ang kanyang pisikal na prowess ay napakalaki. Kaya niyang magbuhat ng 80 kilograms na bigat gamit ang isang kamay, mataas na tumalo ng 1.2 metro, at tumakbo ng 100 metro sa loob ng 11 segundo. Namumukod tanging stats para sa isang matanda, pabayaan na ang isang kindergartner. Isang araw, nakita niya ang mga batang nakapaligid sa isang umiiyak na Shen Chingon, na tinatawag siyang isang bedwetter. Nakikita ang kanyang kaibigan na binubuli, alam niyang dapat siyang kumilos, tumalon siya ng dramatiko sa gitna ng mga bullies, tinitigan niya at nagpakawala ng isang nakakatakot na banta. Kung may mangbuli muli kay Han Han, iihi siya sa kanilang kama araw-araw, ang makabata ngunit nagbabantang banta ay gumana, ang mga bullies ay napaiyak, na nangangakong hindi na babalik sa kindergarten. Tinitingnan ni Shen Chingon ang kanyang tagapagtanggol ng may paghanga. Ang gawaing ito ay nagbubukas ng isang bagong achievement, ang titulong Kindergarten Kid King, at isang bagong serye ng mga quests. Natutuwa siya na maaari siyang magtrabaho sa maraming quests ng sabay-sabay. Pagkalipas ng kalahating taon, nakumpleto niya ang kanyang reading quest, pagkatapos basahin ng 100,000,000 characters, ginawaran siya ng Celestial Root of Wisdom, na nagbibigay sa kanya ng isang perpektong eidetic memory at peak human learning ability. Lumipas ang panahon, at sa lalong madaling panahon siya at si Shen Chingon ay halos 7 taong gulang na nagpo-pose para sa kanilang kindergarten graduation photo. Kahit sa panahon ng bakasyon, hindi nagpapahinga si Lin Zikhen, na ngayon ay sapat na ang lakas upang magsanay gamit ang isang napakalaking 200 kilo barbell. Sa panahon ng bakasyon, ang kanyang mga kakayahan ay umabot sa mga bagong taas. Kaya niyang tumalon ng higit sa 2 metro ang taas at nabasag ang 8 segundong hadlang sa 100-meter dash na may oras na 7.98 segundo. Ang kanyang isip ay kasing talas din, pinalakas ng kanyang bagong attribute, natapos na niya ang karamihan sa elementary school curriculum, nagsimula ang kanyang bagong buhay sa Sunshine Elementary School. Dahil nag-aaral na siya ng mga advanced subjects, madali ang mga academic competitions, walang kahirap-hirap siyang nag-uwi ng unang pwesto sa National Elementary School Academic Competition, para lang ma-unlock ang kanyang titulo sa lalong madaling panahon. Sa tuwing mayroon siyang libreng oras, binibigyan niya si Shen Chingon ng pribadong pagtuturo. Bagaman hindi isang pambihirang talento, siya ay masipag. Sa tulong niya, ang kanyang mga marka ay bumuti ng husto. At pagkatapos ng isang semester, siya ay nasa pangalawang ranggo sa klase, kasama si Lin Zikhen na humahawak ng unang pwesto. Upang mapabilis ang kanyang quest, lumahok din siya sa mga school sports meets, na sinira ang bawat record. Nang sa tingin niya ay magpapatuloy ang kanyang buhay sa paaralan sa predictable routine na ito, lumitaw ang isang espesyal na bagong transfer student, ipinakilala ng guro ang bagong dating, isang batang babae na may mahaba, silvery blue na buhok na nagngangalang Baizu. Agad na alam ni Lin Zikhen na iba siya. Habang nakatayo siya sa pintuan, nararamdaman niya ang isang mahina, hindi pangkaraniwang aura na hindi kabilang sa isang normal na tao. Habang naglalakad ang bagong transfer student, si Baizu, upang maghanap ng upuan, pinapanood siya ng ibang mga estudyante ng may pagtataka. Sumandal si Shen Chingon kay Lin Zikhen, na tinatawag niyang Xiao Chen, at bamulong tungkol sa kung gaano kaganda ang buhok ni Baizu, tulad ng mga winter snowflakes. Gayunpaman, wala sa mood si Lin Zikhen na pag-usapan ng aesthetics, habang nakaupo si Baizu malapit sa kanya. Ang kanyang isip ay nasa kakaiba. Hindi taong aura na nararamdaman niya mula sa kanya. Nagtataka siya kung maaari siyang maging isang ginfuser, o ang inapo ng isa. Sa mga sumunod na araw, napatunayan ni Baizu na siya ay isang enigma. Hindi siya nakikipag-usap sa sinuman at inilalagay ang kanyang ulo sa kanyang desk sa sandaling matapos ang klase, na nananatiling walang galaw. Halos hindi man lang siya bumabangon para sa restroom. Sa una, ang mga estudyante ay mausisa. Kahit na kumukuha ng mga litrato kasama niya habang siya ay natutulog, ngunit dahil hindi nagbabago ang kanyang pag-uugali, nawalan sila ng interes, at bumalik ang silid-aralan sa kanyang routine.
Ang kapayapaang ito ay nabasag pagkalipas ng isang buwan, nagsimula ang isang kakaibang phenomenon. Nagsimulang maglabas si Baizu ng isang malapot, puting likido. Ang substance ay may masamang amoy at tumutulo sa kanyang mga damit at binti. Tumugon ang ibang mga estudyante ng may pagkasuklam, nagrereklamo tungkol sa masamang amoy. Isang batang lalaki na may masamang ugali ang uminsulto tungkol sa likido at pagkatapos ay ibinuhos ang kanyang botelya ng tubig sa ulo ni Baizu, na sinasabing nililinis niya ito. Napahiya at basang-basa, ikinuyong ni Baizu ang kanyang kamao sa desk. At damaloy ang mga luha sa kanyang mukha habang siya ay nagsimulang umiyak, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na paghikbi. Sumabog ang mga bully sa malupit na pagtawa sa kanyang paghihirap, habang nanunood mula sa kanilang mga desk. Si Shen Qingan ay bumaling kay Lin Zichen na may nag-aalalang ekspresyon, nagtatanong kung maaari nilang tulungan ang kawawang si Baizu. Naguguluhan si Lin Zichen. Naramdaman niya na si Baizu ay mapanganib, kaya hindi niya maintindihan kung bakit siya umiiyak. Sumang-ayon siyang tumulong, habang naglalakad siya patungo sa mga bully. Muli niyang sinusuri ang kanyang pagtatasa. Bagamat hindi pa rin niya siya naiintindihan, napagtanto niya na sa ngayon, hindi siya isang banta, isa lamang siyang mahinang babae na binubuli, at kailangan niyang makialam. Lumapit si Lin Zichen sa pangunahing bully at hinawakan siya sa kwelyo, tinatawag ang kanyang pangalan, Guan Chun. Na may nakakatakot ng ngiti, inutusan niya ang batang lalaki na panasan ang tubig sa desk ni Baizu. Natakot si Guan Chun at nagutal na pupunasan niya ito kaagad, alam ng iba pang mga bully na sila ay nasa problema. Si Lin Zichen ay kilala sa paaralan dahil sa kanyang kahusayan sa parehong akademya at pakikipaglaban, kahit na ang mga nasa ika-6 na grado ay hindi nangangahas na guluhin siya, alam na mas mahusay na sumunod, agad silang kumuha ng mga tisyo at nilinis ang kalat. Kapag malinis na ang desk, iginala ni Lin Zichen ang kanyang tingin sa grupo. Inutusan niya ang lahat ng sangkot na humingi ng paumanhin sa kanya kaagad. Ang mga bully, na pawis at takot, ay agad na sumunod. Pumila sila sa harap ng kanyang desk at yumuko, nag-aalok ng mga paumanhin at nangangako na hindi na siya muling babuli. Nang umalis na ang mga bully, tumingala si Baizu, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha, nagpapasalamat niyang pinasalamatan sina Lin Zichen at Shen Qingan. Inilagay ni Shen Qingan ang isang nakakaaliw na kamay sa balikat ni Baizu, sinasabi sa kanya na ang mga kaklase ay dapat na magtulungan. Mula sa araw na iyon, ginawa ni Shen Qingan na kanyang misyon na maging kaibigan ang tahimik at puting buhok na babae. Palaging hinihila si Lin Zichen, ang tatlo ay nagsimulang maglaan ng kanilang libreng oras ng magkasama. Si Shen Qingan ay lalong mabait, palaging ibinabahagi muna ang kanyang mga merienda kay Baizu. Sa isa sa mga sandaling ito, habang inaalok ni Shen Qingan ang isang treat, nag-aalangan si Baizu. Tiningnan niya sila at tinanong kung hindi sila nadidiri sa kanya dahil sobrang baho niya. Ipinaliwanag niya na humihingi siya ng paumanhin dahil sa hindi pagtitiwala sa kanila. Ngunit mula pa noong bata pa siya, palagi siyang itinataboy ng lahat. Ang pagkakaroon ng isang taong mabait sa kanya ay tila hindi totoo kaya iniisip niya na siya ay nananaginip. Nagulat na tumingala si Baizu nang sabihin sa kanya ni Shen Qingan nang mariin na hindi ito panaginip. Ngumiti ng mahinahon si Shen Qingan at sinabi na alam niya kung ano ang pakiramdam, kaya hindi siya kailanman madidiri sa kanya. Ipinahayag niya na hanggat handa si Baizu, magiging magkaibigan sila magpakailanman. Hinihila ang isang bahagyang inis na si Lin Zichen sa pangako, dahil sa labis na emosyon, mahigpit na niyakap ni Baizu si Shen Qingan. Damaloy ang mga luha ng pasasalamat sa kanyang mukha habang pinasasalamatan niya sila sa kanilang kabaitan. Pagkatapos niyang pakalmayan ang kanyang sarili, sinabi niya sa kanila na gusto niyang bigyan sila ng regalo bilang kapalit. Inilahad niya ang isang kwintas na may pares ng mga pangil ng hayop, na nagpapaliwanag na ito ay isang regalo sa kaarawan mula sa kanyang ina. Ibinigay niya ito sa kanila. Umaasa na ito ay magiging simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Masigasig na sumang-ayon si Shen Qingan, at ang tatlong bata ay tumayo ng magkasama sa bakuran ng paaralan habang lumulubog ang araw. Masayang nagpapahayag na sila ay magiging magkaibigan magpakailanman. Gayunpaman, tulad ng napatatag ang kanilang bagong pagkakaibigan, nangyari ang hindi inaasahan. Isang araw, nagulat si Shen Qingan nang malaman na lumipat si Baizu sa ibang paaralan. Kinumpirma ito ni Lin Zichen,
na nagbubunyag na nakita niya siyang pinupunan ang mga papeles ng pag-withdraw. Nagbalik-tanaw siya sa panunood mula sa pintuan ng opisina ng punong guro. Nakita niya si Baizu kasama ang punong guro at isang malaki at nakakatakot na lalaki na may mga cybernetic arm. Tiniyak ng punong guro sa lalaki na kumpleto na ang mga papeles ni Baizu at ang kanyang impormasyon ay mananatiling kumpidensyal. Kinumpirma ng engkwentro ang mga hinala ni Lin Zichen na ang pagkakakilanlan ni Baizu ay hindi simple. Mula sa araw na yon, hindi na niya muling nakita si Baizu, naiwan siyang nagtataka tungkol sa kanya. Ngunit napansin niya na ang mga pangyayaring sumunod ang tunay na umagaw ng kanyang pansin. Kalaunan, si Lin Zichen ay nasa bahay na nagmamasahe sa balikat ng kanyang ina, si Zhang Wangzin. Bumantong hininga siya sa ginhawa, sinasabi sa kanya na ang pagmamasahe ay perpekto pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatype. Sa loob-loob ay napansin ni Lin Zichen na natutunan niya ang mga profesional na pamamaraan ng pagmamasahe salamat sa kanyang Celestial Root of Wisdom, at nagulat sa pagiging kapaki-pakinabang nito. Ang kanilang tahimik na gabi ay naantala ng isang malaking ulat ng balita. Nagtatampok ito ng isa pang hindi kapani-paniwalang tagumpay ng Kyoto Prodigy, sa edad na 10 taong gulang pa lamang, matagumpay na nagsama ang batang lalaki ng mga aberrant beast genes at kaya na ngayong magbuhat ng 500 kilong boulder gamit ang isang kamay. Nakilala ni Lin Zichen ang batang lalaki at napagtanto na ang kanyang karibal ay nagsimula na sa gene fusion. Nagreklamo ang kanyang ama, si Lin Yansheng, na ang Kyoto Prodigy ay palaging nasa TV. Tinatanong kung sinusubukan nilang gawin siyang isang influencer. Tinalakay ito ng mga magulang. Ipinaliwanag ni Lin Yansheng na ang batang lalaki ay mula sa 1,000 taong gulang na pamilya ng martial arts, kaya malamang na mayroon silang advanced gene fusion technology. Ikinatwiran ni Zhang Wangzin na mali na gamitin ang isang bata bilang isang guinea pig. Sinagot ng kanyang asawa na para sa gayong pamilya, ang mga interes ng pamilya ang nauuna, na nagkamit ng isang sarkastikong, alam mo ang lahat mula sa kanyang asawa. Habang nagtatalo ang kanyang mga magulang, malalim na nag-iisip si Lin Zichen. Naalala niya na bago ang fusion, ang Prodigy ay makapagbuhat ng 100 kilo, ngayon ay kaya na niyang magbuhat ng 500 kilo, 5 beses na pagtaas. Sa paghahambing, si Lin Zichen, sa edad na 8 pa lamang, ay kaya nang magbuhat ng 300 kilong timbang gamit ang isang kamay nang walang anumang gene fusion. Nagpasya siya na may kumpiyansa na ang kanyang sariling potensyal ay mas malaki, ang kanyang kumpiyansa ay tumataas. Ngunit ang pakiramdam na yun ay panandalian lamang, ang susunod na ulat ng balita ay nagturo sa kanya ng kahulugan ng takot. Ipinapakita ng breaking news ang isang lungsod sa isang kalapit na bansa na ganap na winasak ng isang malaking pagsabog. Sinasabi ng ulat na batay sa footage, ang pag-atake ay isinagawa ng mga higanteng, aberrant na daga. Ipinapakita ng screen ang nakakakilabot na mga imahe ng mga napakalaking daga na dumadagsa sa mga guho. Kinukuha ang isang sumisigaw na babae sa kanilang malalaking panga, at pagkatapos ay brutal na nilalamon siya. Nagpapatuloy ang ulat ng balita, kinukumpirma na ang mga heretic ang responsable sa pag-atake ng mga aberrant rat, na nagpapasiklab ng apoy mula sa anino. Sa isang press conference, isang opisyal mula sa nawasak na bansang Sakura ang humihingi ng tulong internasyonal, na nagpapaliwanag na ang mga heretic ay isang lihim na kulto na minamanipula ang mga hayop. Habang nanunood ng balita, nalaman ni Lin Zichen na ang kulto ay isang anti-human na organisasyon ng mga traidor na naglilingkod sa mga aberrant beast para sa kanilang sariling pakinabang. Nakaramdam siya ng ginhawa na ipinanganak sa isang malakas at matatag na bansa, na nagbibigay sa kanya ng isang ligtas na lugar upang lumakas habang nagtatago. Ang kanyang mga iniisip ay nabasag ng mga sonic boom sa labas. Dali-dali siyang pumunta sa bintana at binawi ang kurtina upang makita ang isang squadron ng mga armadong cyborg na lumilipad sa kalangitan ng gabi. Nagtataka siya kung bakit napakarami ang ipinakalat, umaasa na walang masamang nangyayari. Kinabukasan, tila normal ang lahat. Hinihintay ni Lin Zichen si Shen Qingan, na tumatakbo, humihingi ng paumanhin sa pagkahuli. Habang papalapit siya, may napansin siyang kakaiba, ang kwintas na pangil ng hayop na ibinigay ni Baizu sa kanila, na suot ngayon ni Shen Qingan, ay naglalabas ng isang maliwanag na asul na sinag. Napagtanto niya na ang pangil ay mula sa isang aberrant beast at ang pinagmulan ng mahinang hindi pantao na aura na nadama niya mula sa kanya. Ang sinag ay kumupas ng kasing bilis ng paglitaw nito,
at hindi gaanong iniisip ng dalawa. Gayunpaman, sa pagitan ng mga cyborg at reaksyon ng pangil, nararamdaman ni Lin Zichen na may masamang mangyayari. Sa kanilang paglalakad papunta sa paaralan, isang kapansin-pansing babae na may mahabang pulang buhok na nakasuot ng itim na damit ang nakasandal sa isang poste ng ilaw, pinapanood sila. Nagkomento siya kung gaano ka-adorable ang mga bata at humakbang sa harap nila. Nagtatanong kung sila ay magkapatid. Buong pagmamalaking itinama siya ni Shen Qingon, na nagpapaliwanag na sila ay matalik na magkaibigan mula pagkabata. Ang babae ay ngumiti ng may panghihinayang, na sinasabi kung paano niya hinahangad na magkaroon din siya ng kaibigan mula pagkabata. Pagkatapos, ang kanyang ekspresyon ay naging masama, sumandal siya, kumikislap ang mga mata, at nagtanong kung bakit sila nagpupunta sa paaralan ng mag-isa at kung nasaan ang kanilang mga magulang. Habang magsisimula ng sumagot si Shen Qingon, mabilis siyang hinawakan ni Lin Zichen sa kamay, pinutol siya. Hinayla niya siya, na sinasabing mahuhuli na sila. Iniwan ang misteryosong babae. Sa sandaling nasa ligtas na distansya, marahan niyang pinagalitan si Shen Qingon, na nagpapaalala sa kanya na huwag makipag-usap sa mga hindi kilala. Tumango siya. Pagkatapos ng paaralan, pinangunahan sila ni Lin Zichen sa isang desyertong eskinita. Kinakabahang nagkomento si Shen Qingon kung gaano ito nakakatakot. Ipinaliwanag ni Lin Zichen na ang lugar ay nakatakdang give-in, at lumipat na ang lahat. Ang kanilang paglalakad ay nag-ambala ng isang pamilyar na boses. Ang babaeng pula ang buhok mula sa umaga ay lumitaw, na nagkomento kung paano sila sa wakas ay lumabas ng paaralan. Hindi siya nag-iisa. Isang malaki at maskuladong lalaki na nagngangalang Sheng ang kasama niya. Sinabi ng babae kay Sheng na narito na ang mga bata, na bahala si Lin Zichen. Sadyang pumili siya ng ibang ruta, ngunit kahit papaano ay sinundan sila nito. Sinubukan ng babae na akitin sila palapit sa pamamagitan ng isang matamis na boses, na nag-aalok sa kanila ng mga pagkain. Ang kanyang kasabwat, si Sheng, ay naiinip. Sinabi niya sa kanya na tumigil sa pagsasalita at patumbahin na lang ang mga bata para matapos na nila ito. Nang walang isa pang salita, sumugod si Sheng patungo sa kanila na may dalang tela, na sumisigaw na nagmamadali siyang ibenta sila para sa pera. Habang papalapit siya, itinulak ni Lin Zichen si Shen Qingon sa daan at humarap sa kanya. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at naghagis ng isang malakas na suntok sa abot ng kanyang makakaya. Ang suntok ay tumama ng diretso sa mukha ni Sheng, na pinatigil ang mas malaking lalaki sa kanyang mga yapak. Ang napakalaking puwersa ay nagpatalsik kay Sheng paatras sa eskinita na may masakit na sigaw. Ang babaeng pula ang buhok ay nanunood ng may lubos na kawalan ng paniniwala. Nagulat na ang isang elementarya ay maaaring magpatalsik sa isang may sapat na gulang. Sa lupa, umuubo ng dugo si Sheng, natigilan, nang bumagsak si Sheng, bumaling si Lin Zichen sa babaeng pula ang buhok. Bago siya makapag-react, nagpakawala siya ng isang solidong suntok sa kanyang gitnang bahagi, na sinundan ng isang malakas na uppercut na nagpatamba sa kanya. Nakatayo sa ibabaw ng mga natalong kidnapper, tumigas ang kanyang ekspresyon. Dinampot niya ang isang kalapit na ladrilyo. Ang kanyang mga intensyon ay madilim. Ikinatwiran niya na dahil walang mga kamera sa desyertong eskinita, dapat niya silang tapusin. Kung mabubuhay sila, malalantad ang kanyang superhuman na kapangyarihan, nasisir sa kanyang plano na magtago at lumakas. Nang malapit na niyang ibigay ang huling suntok, nanginginig ng husto ang lupa. Isang malakas na lindol ang yumanig sa eskinita, na ikinagulat nila. Pagkaraan ng ilang sandali, isang napakalaking kamay na may kuko ang sumira sa pader ng isang kalapit na gusali. Isang napakalaking, higanteng, aberrant rat ang lumitaw mula sa alikabok at guho, na nakataas sa kanila. Binaliwala ng hayop ang mga bata at nakatayo sa walang malay na babae. Ngunit sa halip na lumunin siya ng buo, pinugutan niya siya ng ulo sa pamamagitan ng isang mabilis na pagsunggab ng kanyang bibig. Pagkatapos ay dinampot ng daga ang kanyang naputol na katawan pati kasama niya habang sumisigaw sa takot si Sheng Qingon. Nang makilala ang panganib, binuhat ni Lin Zichen ang natakot na si Sheng Qingon sa kanyang mga bisig. Sinabi niya sa kanya na ito ay isang higanteng, aberrant rat, at kailangan nilang makarating sa kaligtasan. Tumalikod siya at tumakbo palayo. Dala siya habang tumatakas sila. Habang tumatakas sila, isang kidlat ng pula at ginto ang dumaan sa kalangitan.
isang babaeng cyborg na may blonde na buhok at mga attachment ng tainga ng kuneho sa kanyang helmet ang sumisid sa eskinita. Gumalaw siya ng may hindi kapani-paniwalang bilis, isang mabilis na paggalaw habang dumadaan siya sa daga. Si Shen Qingan, na nakatingin sa balikat ni Lin Zichen, ay bumulalas kung gaano kabilis ang cyborg. Ang cyborg ay lumapag ng maganda sa likod ng halimaw, nakaharap sa daga, inihanda ng babaeng cyborg ang kanyang pag-atake. Kumikinang ang kanyang gauntlet habang i-charge niya ang kanyang sandata at nagpahayag, anesthetic smoke, nagpaputok siya ng mga projectile sa halimaw, na nagdudulot ng malalaking pagsabog na yumanig sa eskinita. Pinuprotektahan ni Lin Zichen si Sheng Qingan mula sa pagsabog. Ang aberrant rat ay nahuli sa nagniningas na pagsabog, umuungal sa sakit at naiwang tulala sa anesthetic smoke. Nakita ang kanyang pagbubukas, sumugod ang cyborg at tinapos ang hami ng hayop sa isang pag-ulan ng mga atake. Pagkatapos, pinapanood ni Lin Zichen ang isang ulat ng balita tungkol sa insidente sa bahay. Sinusuri niya ang laban, na nagtatapos na ang antas ng kapangyarihan ng cyborg ay marahil ay hindi masyadong mataas. Ikinatwiran niya na kailangan muna niyang pahinain ang daga, at umabot pa rin sa kanya ng 7 minuto upang patayin ito. Pinag-iisipan niya ang panganib ng mga higanteng aberrant rat, na alam na sila ay matitigas na nilalang na maaaring lumaki ng higit sa 10 metro ang haba at umabot sa ordinaryong ika-5 tier. Maswerte na nakatakas sila ng walang pinsala, ipinaalala sa kanya ng insidente ang mga panganib ng mundo, nagpasya siyang dagdagan ang kanyang pagsasanay upang protektahan ang kanyang sarili at ang mga pinapahalagahan niya. Nakita siya kalaunan sa kanyang espasyo sa pagsasanay, na gumagawa ng weighted squats na may mabigat na barbell, na ginagantimpalaan siya ng kanyang system ng mga puntos, bagamat nagbabanta ang mga aberrant rat, nagpapatuloy ang buhay. Sa lalong madaling panahon, ipinagdiriwang nila ni Shen Qingan ang kanilang ika-9 na kaarawan kasama ang parehong pamilya sa paligid ng isang malaking cake. Pagkatapos maghiling, nagpalitan sila ng mga regalo. Salamat sa kanyang celestial root of wisdom, tinuruan ni Lin Zichen ang kanyang sarili na mag-ukit sa isang gabi at gumawa ng isang masalimuot na kahoy na hairpin para kay Shen Qingan. Tuwang-tuwa siya, inilagay ito sa kanyang buhok at sinasabi kung gaano niya ito kamahal. Mabilis na lumipas ang oras, at sa lalong madaling panahon, nagtapos sina Lin Zichen at Shen Qingan sa elementarya at nagsimula sa middle school. Habang umaalis sila, ipinaalam sa kanya ng kanyang system na nakumpleto niya ang Dominate 9 Years of Compulsory Education achievement na nag-unlock sa Kindergarten Kid King at Elementary School Top Dog na mga titulo. Siya ay nasasabik na i-unlock ang Middle School Overlord na titulo sa susunod, na magbibigay sa kanya ng Survival of the Fittest na katangian. Sa panahon ng break, nananatili siya sa isang high-intensity training regimen. Kasama sa kanyang pagsasanay ang 1,000 push-up na may malaking boulder sa kanyang likod, na nagbibigay sa kanya ng malalaking pagpapalakas ng stat. Nagbunga ang kanyang pagsusumikap, bago magsimula ang paaralan. Pagkatapos ng 10 kilometrong pagtakbo, ipinahayag ng kanyang system na ang kanyang biological level ay nakalusot sa ordinary 3rd tier. Ang kanyang pisikal na mga katangian ay tumaas ng husto, kaya na niyang buhatin ang 700 kilo sa isang kamay. May vertical jump na 4 na metro, at kayang tumakbo ng 100 meter dash sa loob ng 6 na segundo. Habang lumalaki ang kanyang kapangyarihan, nagtataka siya kung anong antas na ang narating ng prodigy. Nagkataon, isang balita ang umere sa TV sa gabi bago magsimula ang paaralan. Ibinunyag ng ulat na ang 14 na taong gulang na prodigy ay nag-fuse sa mga higanteng gin ng langgam at kayang buhatin ang 1,200 kilong alloy block sa isang kamay. Kinakalkula ni Lin Zichen na dahil ang mga higanteng gin ng langgam ay nagpapataas ng lakas sa pamamagitan ng isang kadahilanan ng 4 hanggang 8. Ang tunay na pag-angat ng prodigy ng walang pagpapahusay ng gin ay nasa 500 kilo lamang. Nangangahulugan nito na si Lin Zichen ay mas malakas pa rin, ngumiti siya. Iniisip kung gaano siya kalakas sa hinaharap na pagsasanib ng gin. Kinabukasan, nagsimula ang middle school. Dahil siya ang nangungunang mag-aaral sa lungsod, sinubukan siyang i-recruit ng lahat ng pinakamahusay na middle school. Tinanggap niya ang imbitasyon mula sa Shanghai Middle School. Ngunit kung si Shen Qingan ay maaaring nasa kanyang klase, sa panahon ng pagpaparehistro, tinanggap sila ng punong guro at ng kanilang bagong homeroom teacher,
na nagpapahayag kung gaano sila umaasa sa kanya. Pagkatapos ng ilang kasiyahan, nagdahilan siya at umalis kasama si Shen Qingan. Ang tunay na dahilan kung bakit pinili niya ang Shanghai Middle School ay para sa mahusay na athletic facilities nito. Plano nilang maglaro ng badminton sa court ng paaralan bago opisyal na magsimula ang mga klase. Sa court, isang nasa sabik na Shen Qingan ang nagsabi kay Lin Zikhen, "Xiao Chen, dapat na tayong magsimula." Nag-serve siya ng may pagyayabang, na tinatawag ang kanyang Ferris curveball, ngunit nag-ambala ang kanilang laro. Madaling nahuli ng isang tao ang shuttlecock sa ere. Lumapit ang isang grupo ng mga nakatataas na klase, at ang kanilang pinuno, na nakasuot ng paatras na cap, ay inagaw ang shuttlecock, na nagpapalam sa kanila na ang court ay nakalaan. Ang kanyang mga kaibigan ay nanunuya na nag-aalok na hayaan si Shen Qingan na manatili at makipag-spar sa kanila. Nanindigan si Shen Qingan, na nagsasabi sa kanila na kailangan nilang sundin ang mga patakaran, at nauna sila roon. Si Lin Zikhen, na nakikita silang masyadong malapit kay Shen Qingan, ay humakbang na may malamig na ekspresyon. Sinabi niya sa kanila na lumayo sa kanya, at pinaalalahanan sila ng first come, first served na panuntunan. Tumawa ang pinuno, na may pagmamalaking nagpapahayag na kinukuha niya ang court. Kumuha ng shuttlecock ang ating bida, pagkatapos ay ibinato ito paitaas. Gumalaw si Lin Zikhen at nag-serve, at ipinahayag niya na mula ngayon, ang kanyang mga patakaran lamang ang mahalaga. Sa pamamagitan ng isang pag-agos ng kapangyarihan, tumalon siya at sinira ang shuttlecock nang may hindi kapani-paniwalang puwersa. Ang shuttlecock ay bumulusok sa court, isang puting mabilis na paggalaw. Napakabilis nitong gumalaw, halos walang oras ang pinuno para mag-react. Ang puwersa ng impact ay dumurog sa kanyang racket at nagpatalsik sa kanyang cap. Ang mga nakatataas na klase ay naiwan sa pagkabigla, pawis at nanginginig. Nagtataka sila kung tao pa ba si Lin Zikhen, na nagtatanong kung isa ba siyang Genfuser. Napansin ng isa nang may takot na kung ang shot ay mali ng kaunti, ang ulo ng kanilang boss ay matatanggal. Lubos na natakot, yumuko ng malalim ang mga nakatataas na klase bilang paghingi ng tawad. Sinabi nila kay Lin Zikhen na naiintindihan na nila ang mga patakaran ngayon at aalis na sila kaagad, pagkatapos ay mabilis silang umatras. Marahil dahil kumalat ang balita tungkol sa insidente, walang sino man ang nang-ahas na muling mambuli kay Lin Zikhen o Shen Qingan. Bukod sa pagiging mas malaki na may mas mahusay na mga pasilidad, ang kanilang bagong buhay sa paaralan ay halos kapareho. Sa akademya, malayo na si Lin Zikhen, dahil natapos na niya ang kurikulum ng middle school matagal na ang nakalipas. Sa panahon ng klase, magbabasa siya ng mga kawili-wiling libro upang magpalipas ng oras. Sa gabi, pagkatapos ng mga ehersisyo, gagamitin niya ang kanyang Celestial Root of Wisdom upang matuto ng mga bagong kasanayan online na mabilis na sumubok sa pagluluto, photography, pagmamaneho, paglangoy at iba't ibang sports, upang i-unlock ang Middle School Overlord na titulo. Hindi lamang siya nag-rank ng una sa bawat paksa. Kinatawan din niya ang paaralan sa mga pambansang kompetisyon. Nakatayo siya sa gitna ng isang bundok ng mga tropeyo. Para hindi masyadong mapansin, nag-ingat siya na huwag manalo ng unang pwesto sa bawat kompetisyon. Lumipas ang isang semestre at hindi pa rin na-unlock ang titulo. Gayunpaman, dahil sa kanyang mga pagtatanghal, nagkaroon siya ng maraming fangirl, na nag-iwan ng mga tambak ng love letter sa kanyang desk. Hindi niya pinansin ang mga ito. Bukod sa pagtuturo kay Shen Qingan, nag-focus siya sa nalalapit na school sports festival. Naniniwala siya na kung lubusan niya itong mangingibabawan, sa wakas ay maa-unlock na niya ang titulo. Para sa festival, sumali lamang siya sa 3 event, shot put, high jump at sprinting, na kumakatawan sa lakas, pagtalon at bilis. Nakagawa siya ng isang kahangahangang 201 metrong paghagis sa shot put. Bagamat nagpigil siya para hindi masyadong magmukhang superhuman, madali pa rin niyang nakuha ang unang pwesto sa lahat ng kanyang event. Habang nakaupo siya kasama si Shen Qingan, hinahangaan ang kanyang gintong medalya. Nakaramdam siya ng bagong pag-agos ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Lumabas ang isang system notification, na nagpapahayag na dahil ang kanyang mga nagawa ay higit na lumampas sa bawat iba pang mag-aaral, na-unlock niya ang Middle School Overlord na titulo. Sa lahat ng 3 titulo sa edad ng pag-aaral na na-unlock,
Ang Dominate 9 Years of Compulsory Education Achievement ay kumpleto, at nakuha niya ang bagong biological attribute, Survival of the Fittest, habang umaagos ang kapangyarihan sa kanya. Napagtanto niya nang may kasiyahan na sa wakas ay na-unlock na ang titulo. Habang papaalis ng paaralan sina Lin Zichen at Shen Qingan, pinag-iisipan niya ang kanyang bagong katangian ng Survival of the Fittest. Ang kakayahang ito ay nagpapahintulot sa isang predator na lamunin ang life essence ng ibang mga nilalang upang mag-evolve. Nagtataka siya kung ano ang life essence. Abala sa pag-iisip hanggang sa tawagin siya ni Shen Qingan upang maghintay. Bumalik sa realidad, may naisip siya. Tinanong niya si Shen Qingan kung maaari niyang hiramin ang kanyang kwintas na pangil ng hayop. Pumayag ito at iniabot sa kanya. Sa sandaling mahawakan ng kanyang mga daliri ang pangil, lumabas ang isang notification mula sa sistema. Ipinapalam nito sa kanya na nilamon niya ang isang bakas ng life essence ng Abyssal Giant Butterfly, nagbukas ng bagong guidebook na may 1% progreso, isang spectral na imahe ng isang malaking madilim na paru-paro na may mga mata sa mga pakpak ang lumitaw sa paligid niya. Nagulat siya nang mapagtanto na ang pangil ay ngipin ng paru-paro. Nang gabing yun, umaasang matuto ng higit pa, naghanap siya ng Abyssal Giant Butterfly online, laking gulat niya nang walang lumabas na resulta. Napagtanto na kailangan niyang pag-aralan ang kakaibang beast na ito ng mag-isa. Naalala niya na binigyan sila ni Baizu ng isang pares ng mga pangil. Kinapa niya ang kanyang bag at natagpuan ang pangalawang ngipin, hawak ang pangalawang pangil, muli niyang sinipsip ang kapangyarihan nito. Kinumpirma ng isa pang abiso sa sistema na nilamon niya ang pangalawang bakas ng life essence, ngunit ang progreso ng guidebook ay tumaas lamang sa 2%, tiningnan niya ang pangil ng may pagkadismaya, napagtanto na walang gaanong life essence na natitira dito, napagpasyahan niya na kailangan niyang humanap ng ibang paraan upang i-unlock ang buong kapangyarihan ng Abyssal Giant Butterfly. Kinabukasan pagkatapos ng klase, upang mapalakas ang kanyang pagsasanay at matiyak ang mabilis na escape route mula sa anumang aberrant beasts, sinimula ni Lin Zichen na ihatid si Shen Qingan papunta at pabalik sa paaralan araw-araw. Habang papalabas sila ng paaralan, may isang lalaki ang tumawag sa kanya sa kanyang pangalan. Pinahinto sila ng lalaking nakasuot ng tracksuit at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Coach Guo mula sa martial arts team ng paaralan. Pinuri niya ang pagganap ni Lin Zichen sa sports meet bilang pinakamahusay sa kasaysayan ng paaralan. Nang may malaking sigasig, formal siyang inanyayahan ni Coach Guo na sumali sa koponan. Iginigiit na ang kanyang talento sa palakasan ay higit pa sa kanyang mga kakayahan sa akademya. Hinimok niya si Lin Zichen na sumang-ayon, ngunit binigyan din siya ng oras upang malaman ang tungkol sa koponan bago magpas siya. Mabilis at masigasig magsalita si Coach Guo kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon si Lin Zichen na tumanggi. Kamakaway habang sila ay umaalis, sinabi ng coach sa kanila na ang martial arts team ay nasa room C ng gym at naghihintay siya kung malaya siyang bumisita sa susunod na araw. Habang papalubog ang araw, si Lin Zichen ay bumalik sa kanyang silid, handa nang subukan ang kanyang bagong kakayahan. Pumalakpak siya, dinurog ang isang ipis at isang lamok na natagpuan niya. Binuksan niya ang kanyang mga kamay upang suriin ang mga patay na insekto, ngunit walang naramdamang pag-akyat ng kapangyarihan. Napagtanto niya na ang pagpatay sa mga maliliit at ordinaryong nilalang ay hindi nag-trigger ng kasanayan. Ipinapalagay niya na tanging ang mga malalakas o kakaibang beast lamang ang nagtataglay ng sapat na life essence upang lamunin para sa kanyang ebolusyon. Upang patunayan ang kanyang bagong teorya, nagpasya si Lin Zichen na bumisita sa isang supermarket na nagbebenta ng karne ng beast, kasama si Shen Qingan sa likod. Nagbisikleta sila papunta sa lungsod. Hindi nagtagal ay dumating sila sa isang malaking, multi-story na supermarket. Sa loob, naglakad sila sa mga pasilyo, at napansin ni Lin Zichen na bagamat maraming karne ng beast, lahat ito ay pre-packaged. Alam niya na hindi niya masusubukan ang kanyang teorya nang hindi hinahawakan ang karne. Nang siya ay nadidismaya na, narinig niya ang isang butcher na nag-aanunsyo ng sariwang hiwa ng karne ng beast. Nakita niya ang isang counter na may karatula na nagsasabing, sariwang karne ng beast, hindi pre-packaged, ligtas kainin, kung saan hinihiwa ng isang butcher ang malalaking piraso ng karne. Sinabihan niya ang naguguluhang si Shen Qingan na maghintay. Sinabi niya na pupunta siya upang tingnan ang karne. Hindi na siya nagpaliwanag pa, sabik na kumpirmahin ang kanyang mga hinala.
at nagmadaling pumunta sa counter, inabot niya at inilagay ang kanyang kamay sa isang hiwa ng sariwang hiwa ng karne ng beast. Sa sandaling makipag-ugnayan siya, isang malakas na pag-akyat ng kulay ube na enerhiya ang dumaloy sa kanya. Tulad ng naisip niya, ang karne ng beast ay naglalaman ng isang malakas na pag-akyat ng life essence, ikinuyong niya ang kanyang kamao sa pananabik, isang malawak na ngiti sa kanyang mukha. Nanood si Shen Qingan, naguguluhan, nagtataka kung bakit siya nasasabik sa paghawak lamang ng karne. Lumapit siya sa kanya na may naguguluhang pag-aalala, tinatanong kung ano ang pakiramdam ng karne, sinusubukang magpanggap na kalmado. Casual na sinabi ni Lin Zichen sa naguguluhang si Shen Qingan na ang karne ay mas sariwa lamang kaysa sa normal, at tinanong kung gusto rin niyang hawakan ito. Galit na galit siyang kumaway at tumanggi, sinasabing sapat na ang paghawak niya para sa kanilang dalawa. Matapos kumpirmahin ang kanyang teorya, nagpasya si Lin Zichen na bumili ng ilang karne ng beast upang subukan sa bahay, na ikinagulat ni Shen Qingan. Hindi siya nagulat sa kanyang reaksyon, alam na ang karne ng beast ay napakamahal. Kahit na ang pinakamurang opsyon, ang Ghost Shadow Squid, ay nagkakahalaga ng halos 1,000 yen bawat gin. Nagpa siya na pumili ng squid, kumuha siya ng isang pakete, nagpanik si Shen Qingan sa presyo, sinasabi sa kanya na masyadong mahal at dapat muna siyang magtanong sa kanyang ina. Ngumiti lamang si Lin Zichen at tinapak ang kanyang ulo ng nakakapanatag. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala. Nag-imbento ng isang kasinungalingan na sinabi na sa kanya ng kanyang ina na bumili ng marami para sa kanilang dalawang pamilya. Ipinakita sa isang flashback ang kanyang ina, si Zhang Wangxian, na masayang sumasang-ayon na magluto ng isang piging. Sa loob-loob, inamin ni Lin Zichen na bagamat ang pagbabahagi ay bahagi ng kanyang plano, ang kanyang iba pang, mas mahalagang dahilan ay upang subukan kung maaari niyang sipsipin ang life essence sa pamamagitan ng pagkain, dahil nag-aalala siya na ang direktang pagsipsip ay maaaring makasira sa karne. Sa checkout, bumili siya ng 3 pakete ng Ghost Shadow Squid sa halagang 2,994 yen. Nagpasalamat sa kanya ang babaeng cashier. Habang sila ay umaalis, iniisip ni Lin Zichen kung gaano kamahal ang karne. Nagtataka kung kailan nila ito muling makakayanan. Sa oras na matapos silang mamili, lampas na ng 9 PM, alam na magulo ang lungsod kamakailan, nagpasya silang dumiretso na sa bahay para sa kaligtasan. Sa pag-uwi, hindi mapigilan ni Lin Zichen na isipin ang kanyang eksperimento. Dahil hindi makapaghintay, palihim niyang inilagay ang kanyang kamay sa pakete ng karne sa basket, agad niyang naramdaman ang isang pamilyar na pag-akyat ng kulay ube na enerhiya. Kinumpirma ng kanyang sistema na nilamon niya ang isang bakas ng life essence ng Ghost Shadow Squid, isang bagong guidebook para sa nilalang ang na-unlock. Ngunit ang kanyang progreso ay 0.1% lamang, isang spectral na imahe ng nakakatakot at maraming mata na pusit ang lumitaw sa kanyang isipan. Habang nagbibisikleta sila sa tahimik na mga kalye, nagkukwenta siya sa isip, na pagtanto niya na ang paglamon ng kaunting karne ay nagbukas lamang ng maliit na bahagi ng kapangyarihan nito. Tinataya niya na kailangan niyang lamunin ang 100 gin upang maabot ang 100% sa guidebook, na nagkakahalaga ng nakakagulat na 100,000 yen. Isinasaalang-alang niya ang espesyal na kakayahan ng pusit na matuno sa tubig at maglaho, at nagpasya na ang malakas na kasanayan ay sulit sa presyo, malinaw ang kanyang landas, kailangan niyang kumita ng malaking halaga ng pera, dahil hindi siya maaaring humingi ng ganoong kalaki sa kanyang pamilya. Naalala niya pagkatapos ang kanyang pangalawang dahilan sa pagbili ng karne, upang subukan kung ang pagsipsip ng life essence nito ay magiging sanhi ng pagkasira nito. Sinulyapan niya ang pakete, matagal na rin, ngunit ang karne ay mukhang perpektong sariwa. Ngumingiti siya, natutuwa na ang pagsipsip ng essence ay hindi sumisira sa karne. Habang patuloy niyang sinisipsip ang kapangyarihan nito, ang kanyang progress bar para sa pusit ay umakyat sa 3%. Nabali ang kanyang konsentrasyon nang sumigaw ng babala si Shen Qingan. Bigla siyang nagpreno, huminto sa layong ilang pulgada mula sa isang magkasintahan sa bike lane, at humingi ng paumanhin. Pinagalitan niya ang kanyang sarili sa hindi pagtingin sa kanyang dinaraanan. Pagkatapos ay nagtaka kung bakit napakaraming tao sa lane, itinuro ni Shen Qingan ang unahan. Nakita nila ang isang tensyonadong paghaharap. Isang maskulado at pulang buhok na lalaki ang nagpapanatili sa isang babae bilang hostage sa pamamagitan ng pagtutok ng kutsilyo,
Kinilala ni Shen Qingan ang hostage sa takot bilang kanilang guro, si Xiao Mei. Sumisigaw ang lalaki ng mga banta sa karamihan, ang lugar ay napapaligiran ng mga pulis, na sinusubukang pag-aani ng sitwasyon sa pamamagitan ng isang megaphone. Pinipigilan ng kapitan ng pulisya ang isang opisyal, si Abing, na sinasabi sa kanya na huwag basta-basta bumaril. Ipinaliwanag ng kapitan na ang target ay masyadong malapit sa hostage at ginagamit siya bilang panangga, na ginagawang imposible ang isang malinis na pagbaril. Iminungkahi ng opisyal ang sleeping gas, ngunit tinanggihan ito ng kapitan, sa pagkatakot na pupukawin nito ang sospek bago ito magkabisa. Habang nag-aalangan ang pulisya, nagpasya si Lin Zichen na kumilos. Palihim siyang pumulot ng isang maliit na bato mula sa semento, at ibinato ito ng may hindi kapani-paniwalang bilis at katumpakan. Dumaan ang bato sa Officer Abing, tumama ang ligaw sa kamay ng hostage taker, na nagpilit sa kanya na sumigaw at ibagsak ang kanyang kutsilyo, na nagpapalaya kay Teacher Xiao Mei. Sinunggaban ang pagkakataon, sumigaw ang kapitan ng pulisya sa kanyang koponan upang kumilos, sumugod ang mga opisyal at mabilis na inaresto ang walang armas na sospek, habang inaaliw ng isang babaeng opisyal ang natakot ngunit hindi nasaktang guro na si Xiao Mei. Habang kontrolado ang sitwasyon, tahimik na bumalik si Lin Zichen sa kanyang bisikleta. Tiningnan siya ni Shen Qingan na may malalaki at nagtatanong na mga mata at tinanong kung siya ang naghagis ng bato. Mabilis niya siyang pinatahimik, sinasabi na dapat silang umalis at mag-usap mamaya, at nagpidal sila palayo. Nang malapit na silang makatakas, inutusan sila ng isang boses na huminto. Tumawag ang kapitan ng pulisya, nagtatanong kung si Lin Zichen ang naghagis ng bato. Nataranta sa pagkahuli, mabilis na itinanggi ni Lin Zichen ang lahat ng may nerbyosong ngiti. Pinanood sila ng kapitan na nagpidal palayo, na nakitang kakaiba na walang gustong umamin sa isang mabuting gawa. Nagmumuni-muni siya ng malakas na mayroong gantimpala para sa katapangan. Ang salitang gantimpala ay agad na nakakuha ng atensyon ni Lin Zichen. Dahil nangangailangan ng pera, bigla siyang nagpreno, dumula sa paghinto, at sumugod pabalik sa kapitan. Nahihiya niyang binawi ang kanyang pagtanggi, umaamin na siya ang naghagis ng bato at ipinapaliwanag na ang pera ay talagang mahalaga sa kanya. Sinabi sa kanya ng kapitan na pumunta sa istasyon upang gumawa ng ulat, na nangangakong tutulungan siyang mag-apply para sa gantimpala. Pagkatapos ipaalam sa kanilang mga pamilya, naghanda sina Lin Zichen at Shen Qingan na pumunta sa istasyon ng pulisya. Ipinapalagay niya na ang lahat ay tatakbo ng maayos, ngunit habang inaakay ng pulisya ang nakaposas na sospek palayo, may nangyayaring napakasama. Ang mukha ng sospek ay nagsimulang bumaluktot at magbago. Natanto ng pulisya nang may pagkasindak na siya ay isang heretic at nagbabago sa isang higanteng aberrant na daga sa harap mismo ng kanilang mga mata. Sinira ng halimaw ang kanyang mga posas at nagwala. Winawasiwas ang kanyang malalaking kuko sa mga opisyal. Tumawag ang kapitan ng pulisya sa kanyang radyo, na nag-uutos sa lahat ng puwersa na magpaputok ngunit protektahan ang mga sibilyan. Ipinutok ng mga opisyal ang kanilang mga armas. Ngunit walang epekto ang mga bala. Isang galit na ulat ang dumating, na kinikilala ang heretic bilang pinagsama sa mga Rat King Jin at nananawagan para sa agarang backup. Natanto ang panganib, humingi ng paumanhin si Lin Zichen, hinawakan silang dalawa at hinayla sila palayo. Hinihimok silang tumakbo. Natutuwa siya na hindi sila hinahabol ng halimaw ngunit alam niyang kailangan nilang makalayo ng mabilis. Habang tumatakas sila, isang bagong figure ang bumulusok pababa mula sa kalangitan sa isang kulay ube na aura. Ito ay isang babaeng cyborg sa makinis at futuristic na baluti. Nagpakawala siya ng isang malakas na suntok sa higanteng daga, na nagpatamba dito paatras. Lumulutang sa hangin, ang cyborg, isang babae na may maikli at maitim na kulay ube na buhok, ay nagsimulang mag-charge ng isang laser cannon sa kanyang dibdib. Sa isang utos na magpaputok, nagpakawala siya ng isang napakalaking, nagwawasak na sinag ng kulay ube na enerhiya na bumalat sa mutant na daga. Umungal ang nilalang sa paghihirap habang ito ay ganap na nagkawatak-watak, na nagiiwan lamang ng sunog na mga labi. Pinanood ni Lin Zichen, na namamangha sa hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng cyborg, sa pagkawala ng banta, nakahinga ng maluwag sina Teacher Cao Mei at Shen Qingan. Gayunpaman, mas nag-aalala si Lin Zichen tungkol sa kanyang bisikleta,
na napansin ng may pagkalunas na hindi tinamaan ng pagsabog, na magiging isang malaking pagkalugi sa pananalapi. Nang hamupa ang tensyon, bigla siyang napagtanto. Tumingin siya sa basket ng bisikleta at nakita na ang mamahaling Ghost Shadow Squid Meat ay nasira, na naglalabas ng masamang amoy. Nauunawaan na niya ngayon na tama ang kanyang unang teorya. Ang pagsipsip ng life essence ay nagiging sanhi ng pagkasira ng karne, ngunit may pagkaantala. Itinaas ang isang malambot na galamay, na pagtanto niya na kailangan niya ng isang dahilan at nagpa siya na sisihin ang laban at ang namatay na heretic. Sa pagpapakita ng isang dramatikong palabas, ibinagsak niya ang sirang galamay, na malakas na sinisisi ang heretic at ang pag-atake ng cyborg sa pag-ihaw ng karne. Inaliw siya ni Teacher Kaomei, na sinasabi na ang mahalaga ay ligtas silang lahat, bagamat plano nilang umuwi. Sa kahilingan ng kapitan, napunta sila sa pagsakay sa isang security team papunta sa istasyon. Hindi nila inaasahan na dadalhin sa parehong van kasama ang mga labi ng heretic. Pagkatapos ng pagsabog ng laser, ang natira na lamang ay isang tumpok ng sunog na laman sa isang gurney, at matindi ang amoy. Habang nakaupo siya sa mabahong van, isa pang kaisipan ang pumasok kay Lin Zichen. Naalala niya na ang mga pangil ng hayop mula kay Baizu ay naglalaman pa rin ng life essence matagal na matapos mamatay ang nilalang. Isang bagong posibilidad ang sumikat sa kanya. Maaari bang may life essence na natitira rin sa bangkay na ito, at kung gayon, maaari ba niyang lamunin ang gene ng Rat King ng bangkay para sa kanyang sarili? Habang nakaupo sa loob ng van ng pulisya, iniisip ni Lin Zichen kung gaano karami sa Rat King gene ang kaya niyang kainin mula sa sunog na bangkay ng heretic. Nagpas siyang alamin, palihim niyang inabot ang kanyang kamay patungo sa mga labi. Sa sandaling dumampi siya, nakaramdam siya ng malakas na bugso ng pulang enerhiya. Kinumpirma ng kanyang sistema na nakakain siya ng bahagyang bakas ng life essence ng higanteng mutant rat, na nagbubukas ng gabay nito na may kahangahangang 5% na progreso. Nagulat siya sa dami ng kanyang nasipsip at napagtanto na ang pagiging bago ng pinagmulan ay direktang proporsyonal sa dami ng life essence na maaari niyang makuha. Napansin ng nag-e-escort na opisyal, si Abing, ang kanyang paggalaw at sinabihan siyang umupo ng tahimik. Mabilis na sinabi ni Lin Zichen na kailangan lang niyang magunat. Kalaunan, sa pampublikong tanggapan ng seguridad, alam niya na kahit madaling lokohin si Abing, mas matalas ang kapitan ng seguridad. Ipinapalam ng kapitan kay Lin Zichen na nag-apply siya para sa kanyang gantimpala sa katapangan, ngunit pagkatapos ay tinanong siya ng mas seryoso. Tinanong niya kung paano nagawang tamaan ng isang middle schooler. Sa layong iyon at sa mahinang ilaw, ang kamay ng kutsilyo ng heretic gamit ang isang bato. Nagbigay si Lin Zichen ng malabong sagot, na sinasabing ito ay dahil madalas niyang sinasanay ang kanyang kanang kamay. Ang kakaibang sagot ay nag-iwan sa kapitan na walang masabi. Ang kanilang pag-uusap ay naantala ng tawagin ni Shen Qingan na narito na ang kanyang tiyahin. Nagulat si Lin Zichen nang makita ang kanyang mga magulang na sumugod sa istasyon. Tumakbo ang kanyang ina patungo sa kanya na may gulat, tinawag ang kanyang pangalan na may takot na ekspresyon. Yamakap siya ng mahigpit sa kanya. Tinatanong kung okay lang siya at sinasabing tinakat niya siya ng husto. Sinubukan niyang pakalmayan siya. Tinitiyak sa kanya na okay lang siya at nakakuha pa nga ng gantimpala sa katapangan. Mahigpit siyang niyakap, pinanggako siya ng kanyang ina na sa susunod na may panganib, magtatago muna siya sa isang ligtas na lugar. Sinabi niya sa kanya na may mga luha sa kanyang mga mata na ang gusto lang niya ay makita siyang lumaki ng ligtas. Kitang-kita na naantig si Lin Zichen sa taus-pusong pag-aalala ng kanyang ina. Habang sila ay umaalis, tiniyak ni Lin Zichen sa kanyang ina na palagi niyang poprotektahan muna ang kanyang sarili. Pinapanood sila ng kapitan ng pulisya na umalis, nag-iisip pa rin tungkol sa kakaibang kakayahan ng batang lalaki. Sa kanilang paglabas, nadaanan ni Lin Zichen ang dalawang babaeng opisyal ng pulisya na nag-uusap tungkol sa kaso. Sinabi ng isa na ang mga pervert ay nagiging mas garapal, at ibinunyag ng kanyang kasamahan na ang heretic ay isang mag-aaral ng liberal arts mula sa Guangyuan University, na binrainwash ng kulto ng Rat God. Isinumpa ng unang opisyal ang kulto, ngunit itinuro ng pangalawa na kailangan nilang alisin ang ugat. Ang nagproklama sa sarili na Rat King, agad na nakuha ng pangalan ang atensyon ni Lin Zichen. Sa kotse pauwi, agad niyang sinimulan ang pagsasaliksik sa kulto ng Rat God sa kanyang telepono. Nagulat na makahanap ng napakaraming impormasyon.
Nalaman niya na ang pangunahing base ng kulto ay nasa Shanghai City, at karamihan sa mga miyembro nito ay mga itinakwil ng lipunan. Natuklasan niya ang isang nakakagulat na impormasyon na nagmumungkahi na ang Rat King ay gustong mag-evolve sa isang mas mataas na anyo ng buhay, at pinipilit ang mga tagasunod nito na mang-alap ng mga materyales sa ebolusyon. Ito ay nagdala sa kanya sa isang nakakakilabot na tanong. Ang Rat King ba, isang aberrant beast, ay nagkaroon na ng katinoan? Naantala ang kanyang mga iniisip nang sumulyap siya sa bintana at nakita ang isang higanteng daga, halos kasing laki ng isang pusa, sa bangkita. Sa isang sandali, inisip niya kung ito ay may kaugnayan sa Rat King, ngunit mabilis na binaliwala ang ideya. Sinasabi sa kanyang sarili na sa timog, ang mga daga na kasing laki ng pusa ay hindi gaanong kakaiba. Iwinaksi ang pag-iisip, napagtanto niya kung gaano katahimik si Shen Qingan. Tumingin siya at nakita siyang hindi komportable na gumagalaw, ang kanyang mga tuhod ay mahigpit na magkadikit. Agad niyang naintindihan. Naalala niya na mula pa noong bata pa siya, tuwing kinakabahan o nagugulat siya, hindi niya makontrol ang kanyang pantog. Bagamat nakakahiya para sa kanya, palaging nararamdaman ni Lin Zichen na ang kakaibang reaksyon na ito ay maaaring nauugnay sa ilang nakatagong potensyal sa loob niya. Pagdating nila sa bahay, nagulat ang ina ni Lin Zichen, si Zhang Wangzin, na nawala ang halos 3,000 yen na halaga ng karne ng beast. Mabilis na nag-isip si Lin Zichen ng isang dahilan. Nahihiyang sinasabi na sa panahon ng emergency, maaaring nahulog niya ito habang tumatakbo palayo. Agad na inuna ng kanyang ina ang kanyang kaligtasan, sinasabi sa kanya na kalimutan ang karne at ang mahalaga lang ay hindi siya nasaktan. Bumantong hininga si Lin Zichen, natutuwa na naloko niya ang kanyang ina. Gayunpaman, mas matigas ang ulo ng kanyang ama, si Lin Yansheng. Ipinahayag niya na babalik siya upang hanapin ang mamahaling karne. Ipinagmamalaki na ang isang takdang alipin ng sahod na tulad niya ay matigas. Sinubukan siyang pigilan ni Lin Zichen, na nangangatwira na masyadong mapanganib at sira na ang karne. Naghinala ang kanyang ama. Tinatanong kung paano niya malalaman na nasira na ito. Kinakabahang pinagpapawisan, mabilis na sinabi ni Lin Zichen na halata itong hula. Samantala, pabalik sa tanggapan ng pampublikong seguridad na ngayon ay walang laman. Pinag-iisipan pa rin ng kapitan ng pulisya ang mga kakaibang pangyayari ng gabi. Habang naninigarilyo siya, hindi niya maalis ang tanong kung paano nagawang maghagis ng isang ordinaryong middle schooler ng isang bato na may napakalaking lakas at katumpakan. Bigla, nakarinig siya ng kakaibang ingay mula sa sulok. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makita niya ang isang napakalaking daga. Mas malaki kaysa sa anumang normal na daga, na nakapatong sa ibabaw ng mga filing cabinet. Bago siya makakilos, tumalon pababa ang higanteng daga. Agad na binunot ng kapitan ang kanyang pistol at nagpaputok. Ang paghaharap ay mabilis at marahas, na nagtatapos sa isang madugong labanan. Kinabukasan sa klase, bumantong hininga si Lin Zichen sa kanyang upuan. Nagmumuni-muni sa nangyari noong nakaraang gabi, napagtanto niya na masyado pa rin siyang mahina kumpara sa malakas na heretic at sa babaeng cyborg. Kailangan niyang kumita ng pera ng mabilis para makabili ng mas maraming karne ng beast tulad ng Ghost Shadow Squid para mapuno ang progress bar ng kanyang guidebook. Naisip niyang maging isang influencer o magbenta ng mga materyales sa pag-aaral, ngunit tinanggihan niya ang ideya dahil masyado itong magarbo at labag sa kanyang layunin na manatiling hindi kapansin-pansin. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Naalala niya na sa mundong ito, ang martial arts at gene fusion ay mas mahalaga kaysa sa akademya. Nagpasya siyang kumilos na. Maya-maya, pumunta siya sa gym kung saan nagpa-practice ang martial arts team sa gusali si. Nakita niya si Coach Guo na umiinom mula sa isang thermos at binati niya ito. Nagulat si Coach Guo at tinanong kung naroon siya para sumali o para lang matuto ng higit pa tungkol sa team. Sa halip na sumagot, lumapit si Lin Zichen at palihim na nagtanong kung ang pagsali sa team ay nag-aalok ng pagkakataong makipagkompetensya sa mga paligsahan sa lungsod at kung mataas ang premyong pera. Ngumiti ang coach, kinumpirma na magkakaroon siya ng pagkakataon at ang mga premyo ay nagkakahalaga ng 10,000 libo. Dahil natugunan na ang kanyang pangunahing alalahanin, nakipagkamay si Lin Zichen sa coach at ipinahayag na sasali siya sa martial arts team ngayon. Masayang tinanggap siya ni Coach Guo. Tinipon ng coach ang team para ipahayag ang kanilang bagong miyembro.
Ipinakilala niya si Lin Zichen, ipinaalala sa kanila ang kanyang pagganap bilang kampyon sa sports meet. Ang iba pang miyembro ng team, sina Zhang Kai, Huang Tianxing o Ashing, Li Shutong, at Han Yigyo, ay nagpakilala sa kanilang sarili. Sa wakas, nagpakilala si Lin Zichen. Dahil walang formal na pagsasanay sa martial arts si Lin Zichen, ipinakita ni Coach Guo ang mga pangunahing teknik sa kamao at paa. Ipinaliwanag ng coach na ang mga galaw ay mukhang simple ngunit mahirap makabisado, at sinabi na ang pinakamabilis na natuto sa team, si Li Shutong, ay inabot ng 1 linggo para perpektuhin ang mga ito. Pagkatapos ay hinikayat niya si Lin Zichen na subukan. Ipinakita ni Lin Zichen ang isang handang poster. Salamat sa kanyang Celestial Root of Wisdom attribute, na nagbibigay sa kanya ng Heaven-sent martial insight, na isalo at naunawaan na niya ang bawat detalye ng demonstrasyon sa pamamagitan lamang ng panunood. Habang nagpa-practice siya ng mga teknik sa kamao, ginawaran siya ng system notification ng mga puntos sa vitality, strength, dexterity, at proficiency. Isinagawa niya ang mga galaw ng kamay at kamao ng walang kamali-mali na precision at bilis. Walang kahirap-hirap siyang lumipat sa mga teknik sa paa, na nagsasagawa ng malalakas at tuloy-tuloy na sipa. Ginawaran siya ng isa pang system notification ng mga puntos para sa kanyang mga vitality, leg muscle strength, leg dexterity, at leg technique proficiency. Ang coach at ang team ay nanood sa gulat na katahimikan. Bumagsak ang panga ng coach, at halos mabitawan niya ang kanyang thermos, hindi makapaniwala. Nagtataka siya kung paano matututuhan ng isang tao ang mga komplikadong forma ng perpekto pagkatapos ng isang tingin, nakatitig sa walang kamali-mali na pagganap, isang solong kaisipan ang nabuo sa kanyang isipan. Isa siyang martial arts prodigy na minsan lang sa 1,000,000, ng gabing yun sa Shanghai, tinawagan siya ng kanyang ina, si Zhang Wangzin, para sa hapunan, nagmadali siyang lumabas, kutsara sa kamay, nagtatanong kung ano ang kanyang niluto. Ipinagmalaki niyang ipinakita ang isang malaking plato ng ghost shadow squid na gusto niya, ang bango ay hindi kapanipaniwala, at sinabi niya sa kanyang ina kung gaano ito kamanghamanghang amoy, hinimok siya nitong kumain habang mainit pa. Kumagat siya at pinuri ang kanyang pagluluto bilang pinakamahusay sa buong mundo. Natuwa siya at sinabi sa kanya na kumain siya ng marami, dahil bumili siya ng 3 buong jeans para sa kanya, habang kumakain siya. Lumitaw ang isang system notification. Nakakain siya ng isang bakas ng life essence ng ghost shadow squid sa pamamagitan ng pagkain nito, na nagdala sa kanyang guidebook progress sa 3.01%, na pagtanto niya nang may pagkabigo na ang pagkain ng karne ay gumagana rin, kung alam niya lang, hindi niya sana sinira ang unang batch sa pamamagitan ng paghipo nito. Habang kumakain sila, isang ulat ng balita ang umagaw ng kanilang pansin. Ito ay tungkol sa isang 14 na taong gulang na henyong babae, ang pinakabatang cyborg sa kasaysayan. Pagkatapos sumama sa isang energy core, ang kanyang energy system ay nagbibigay sa kanya ng mga superhuman ability, na nagbubuhat ng isang 5,000 kilogram na SUV gamit ang isang kamay, tumatakbo ng 100 metro sa loob ng 3 segundo, at tumatalo ng 8 metro patayo. Pinapanood ito, pinag-isipan ni Lin Zichen ang debate sa kanyang mundo. Sa pagitan ng Jin Fusion ng Kyoto Prodigy at ng cybernetics ng babaeng ito, aling landas ang mas malakas? Ang kanyang mga iniisip ay naantala ng isa pang breaking news story. Ipinahayag nito na ang security captain na nakilala nila, si Hei Chun-shan, ay pinatay sa kanyang opisina. Ipinakita ng surveillance footage na siya ay inatake at nilamon ng isang higanteng mutant na daga na nakapasok sa istasyon. Ipinakita ang mga medik na itinutulak ang kanyang katawan sa isang ambulansya. Nasindak si Lin Zichen. Naalala niya ang malaking daga na nakita niya noong nakaraang gabi at nagtataka kung ito ay konektado. Naimagine niya ang isang higanteng daga na nagwawala sa buong lungsod. Ang pagkamatay ng kapitan ay isang malungkot na paalala ng tumitinding panganib. Nakatitig ng husto, nagpa siya si Lin Zichen na dapat niyang paigtingin kaagad ang kanyang pagsasanay. Kasunod ng pagkamatay ng police captain, itinalaga ni Lin Zichen ang kanyang sarili sa isang nakakapagod na regimen sa pagsasanay. Pagkatapos ng matinding pagsasanay, kaya na niyang tumakbo ng 100 metro sa loob ng 4.61 segundo, ang kanyang pisikal na lakas ay tumaas ng husto.
Ang kanyang vertical jump ay 5.3 metro, at kaya niyang buhatin ang isang kahanga-hangang 1,200 kilogram gamit ang isang kamay. Bilang karagdagan sa kanyang personal na pagsasanay, ipinagpatuloy niya ang kanyang martial arts practice kasama ang school team, umaasang mapapalakas ang kanyang lakas ng mabilis para sa paparating na tournament. Kinabukasan sa paaralan, pumunta siya sa gym para mag-practice, kasama ang mausisang si Shen Qingan. Sa kanilang paglalakad, isang babae na may kulay rosas na buhok ang masiglang bumati kay Lin Zichen at inalok siya ng isang bote ng sariwang gatas. Magalang siyang tumanggi, nagpasalamat sa kanya, at naglakad kasama si Shen Qingan, na iniwan ang babae na bigo. Pinapanood mula sa malayo ang kanyang teammate, si Huang Tianxing. Kinuyam niya ang kanyang kamao sa galit, nagdaramdam na ang taong tumalo sa kanya sa sports meet ay tinatanggihan ng isang regalo mula sa babaeng hinahangaan niya. Dahil hindi mapigilan ang kanyang pagkabigo, sumugod si Huang Tianxing at hinarang ang kanilang daan. Hinarap niya si Lin Zichen, pinagalitan siya sa kanyang hindi magandang asal at sa pananakit sa damdamin ng babae. Nang kalmadong ipaliwanag ni Lin Zichen na siya ay allergic sa gatas, tumanggi si Huang Tianxing na maniwala sa kanya at tinawag siyang sinungaling. Galit na galit, itinuro ni Huang Tianxing si Lin Zichen at hinamon siya sa isang spar. Itinakda niya ang mga tuntunin. Kung matalo siya, hindi na niya guguluhin si Lin Zichen, ngunit kung matalo si Lin Zichen, dapat niyang inumin ang buong bote ng gatas. Habang inilalabas ang hamon, lumitaw ang isang bagong system notification. Isang bagong achievement mission ang na-trigger. Talunin ng 1,000 iba't ibang kalaban sa formal na kompetisyon para sa survival of the fittest na biological trait, isang tusong ngiti ang kumalat sa mukha ni Lin Zichen, ito ang pagkakataong hinihintay niya, napapaligiran ng isang nagbabantang kulay ube na aura, tinanggap niya ang hamon, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pananabik habang sumasang-ayon siya sa spar.